Elizabeth's POV. Hector, can I go outside to buy groceries? Kailangan ko nang mamili ng mga gamit sa kusina. Okay, umuwi ka agad. Saan nito na ikinangiti ko? We are here in the living room. Wala tong pasok sa office ngayon but he's working at home. Maybe he is just checking and answering important emails. Mag-ready lang ako para maaga akong makauwi. Saad ko at tumayo na. He looked at me at tumingin sa suot niyang relo. Come back here at 2. Don't you ever go somewhere else? Tumango ako. Yes, uuwi ako agad. Wala naman akong ibang pupuntahan. Maya-maya, naalala ko ang kakambal ko. Si Eleanor nga pala. Pupunta ako sa condo niya. I'll bring her vitamins. Dagdag ko. Nagtaas ito ng kilay. Basta 2 p.m. nandito ka na dapat and I'll go with you to Eleanor's condo. May tinatapos lang ako rito kaya hindi kita masasamahan sa pag-grocery. Alright. Tinalikuran ko na siya at pumanik sa taas patungong silid namin. Nang magkaayos, lumabas na ako ng bahay at tumungo sa sasakyan. I drove less than 30 minutes nang makarating sa grocery market. Tumungo muna ako sa condiment section at nang makumpleto ng kailangan, sa meat section naman ako dumako. I am busy checking quality meats nang may mahagip ang mata ko. Nangunot ang noo ko na makita si Eleanor na may kasamang lalaki. Kasama o baka nakasalubong lang, I don't know, at mukhang di maganda ang timpla ni Eleanor habang kausap ito. Nakatalikod ang lalaki mula sa akin, kaya hindi ko makita ang mukha nito. Hindi na ako nagulat na makita si Eleanor dito dahil obviously namimili ito ng mga gagamitin sa kondo niya. Pero ang ipinagtataka ko, sino bang lalaki ang kasama niya at bakit parang nagtatalo sila at dito pa talaga sa loob ng market? Naisipan kong lapitan sila at habang papalapit ako, hindi pa rin ako napapansin ni Eleanor kaya unti-unti ko nang narinig kung ano ang kanilang pinag-uusapan. Tapos na tayo. Alin bang hindi mo maintindihan doon? Huwag mo na nga akong ginugulo pa. Pabulong na sigaw ni Eleanor. Oh, he is my twin's ex. Bahagya akong nagtago sa rack display ng mga paninda. Gusto kong alamin kung anong pinag-uusapan ng dalawa at kung sino ba ang lalaking ito. Mabuti na lang walang dumara ang tao at hindi naman peak hours kaya ako lang nakakarinig. Walang tapos, Eleanor. After everything I have done for you, ganon-ganon na lang? Parang walang nangyari? May nangyari sa atin pero wala lang sa'yo? Puno ng hinanakit ang himig ng lalaki. May nangyari sa atin dahil kailangan ng katawan ko at kailangan mo rin. No feelings attached? Assuming ka lang na meron at isa pa, isang buwan na nung huling may nangyari sa atin, move on. Wala akong nararamdaman para sa'yo. Oh gosh, this place is inappropriate for this kind of topic. Naalala ko nang tanungin namin si Eleanor kung may boyfriend ba ito dahil hindi siya pwedeng makipag-intercourse dahil alam nito na mag-undergo siya ng surrogacy that time. She answered, wala. Siguro fling lang niya ito at nagkataon lang nagkita ang dalawa ngayon dito. Pero ano ang tinutukoy ng lalaki na he has done everything for my sister? Alam ko maging masama ang maging gossiper, pero curious ako eh. Shut your mouth. Pagtatahimik ni Eleanor sa lalaki at mukhang ayaw na nitong may masabi pang iba. Tinulungan kitang, I said shut your mouth. Di na nga napigilang di magtaas ng boses ng kakambal ko. Lalo tuloy nabuhay ang kuryosidad ko. Fine, but I will make sure na sa akin pa rin ang bagsak mo sa huli. Babalik ka rin sa akin at darating din ang araw na kakailanganin mo rin ako? Saad ng lalaki hanggang sa narinig ko ang yabag nito paalis. Umikot ako sa ibang direksyon pabalik sa meat section at nagkunwaring wala akong narinig para di ako makita ni Eleanor doon malapit sa kinatatayuan nito. Tsaka ko humarap sa kanyang direksyon. Sa pagkakataong to napansin niya na ako at halatang gulat siya na makita ako rito. Elizabeth? Lumapit siya sa kinaroroonan ko. Pinilit niyang umiti sa akin habang papalapit. Eleanor! Kunwari gulat kong makita siya. Pwede ka ng spy, Elizabeth. Dapat nag-message o tumawag ka sa akin para nagkasabay na tayo. I didn't know na mamimili ka rin para today. Wala nang laman ng kusina ko, kaya namili na ako. Saad nito nang tuluyan na siyang makalapit sa akin. Akala ko ba may trabaho ka? Ibibili na rin sana kita ng mga vitamins na kailangan mo at ihahatid sana namin ni Hector sa kondo mo pag uwi ko mamaya? Oh, may balak pala kayong bisitahin ako mamaya? Sayang, dapat pala bukas na ako namili. Anito habang nakangisip. Oo, total nandito ka na rin lang at nagkita na tayo, sumama ka na lang sa akin sa pharmacy. Saad ko habang tumingin-tingin ng karne. Tumango ito. Sure. Dumungaw din to sa mga karneng nakahilera.
Ay, ang brand na yan ang madalas gamit ni Hector sa pagluluto. Tinuro nitong isang beef brand. Napataas ako ng kilay. Parehong-pareho lang naman ang mga karne. Marunong naman akong tumingin ng premium quality at hindi, so she don't have to point it out kung ano nga bang madalas na gamit ng asawa ko. I know what brand he's using. Tabang kong saad dito. Sinasabi ko lang sis, kung sakaling hindi mo alam. Oh please, I know my husband more than you do. Hindi ko na napigilan ng pagkaasar ko. Pasinghal itong natawa. Oh, sandali lang naman Elizabeth. Tinuro ko lang sa'yo kung anong brand ng karne ang gamit ng asawa mo. Parang minamasama mo na. Alam mo, magkakasama tayong lumaki kaya alam ko, huwag mong haluan ng mali siya. Nakatawa si Eleanor pero halatang asar ito. Tumawa rin ako. Sinasabi ko lang din na kilala ko ang asawa ko, huwag mo rin sanang masamain. Hindi mo na kailangan pang sabihin o ituro sa akin ang mga bagay na akala mo hindi ko alam ang tungkol sa kanya. Napales ang ngiti ni Eleanor nang di na nga nito napigilan na ipakita ang iritasyon nito. Gusto ko lang naman mamili ng gamit sa bahay. Hindi ko naman alam na kukulo palang dugo ko dito. Huminga ito ng malalim at this time she showed me her sweetest smile. Huwag na nga natin pag-usapan yung asawa mo. Nako ha, mas masungit ka pa sa akin. Hindi naman ikaw ang buntis, ako. Pabiro nitong saad sa akin. I don't know if she's trying to enlighten the atmosphere pero pakiramdam ko baliktad dahil mas lalo lang akong nabwisit. Let's go to the pharmacy. Nauna na akong maglakad habang si Eleanor ngiting-ngiting aso habang nakasunod sa akin. Pwede naman ako nang bumili. Kung binigay mo na lang sa akin ng reseta, di sana hindi ka na maabala pa. Hindi abala to sa akin, Eleanor. You are carrying my baby. So trabaho kong bilhin ko ano mang kailangan ninyo. You are so thoughtful, twin sis, and hands-on at the same time. Ngayon palang kita ko nang maging isa kang mabuting ina. Ngayon lang yata ako natuwa dahil kayo lang to may nasabing maganda. Tingin mo? Yes, obviously. Sa kabilang banda. Pwede ba akong sumama sa bahay ninyo? Tanong ni Eleanor nang palabas na kami ng grocery market. Nilingon ko ito. Pwede naman. Great! Total bibisitahin niyo naman ako dapat sa condo ko, right? To check me? Ay di ako nalang bibisita sa inyo? Muli akong tumango. Sure. I don't know if it's a good idea but I don't want to take it personally because we all know that she's pregnant with our child at kung hindi rin man, hindi siguro masamang bumisita to sa aming bahay. She is my twin sister. Nagka-crave ako, Elizabeth. Anong gusto mo? Tanong ko habang naglalakad kami patungong parking. Gusto ko ng mangga, yung si Hector ang magbabalat. For me? I looked at her with disbelief and she seems like she's not bothered with my reaction. Kakain na lang ng mangga, si Hector pa ang magbabalat? Ang sarap magmura? Sasagot na sana ako nang makarating na kami ng sasakyan kaya mabilis ko nang binuksan ang trunk para mailagay ang mga pinamili namin. Sumakay na si Eleanor sa front seat. May dala itong sasakyan pero sa sasakyan ko ito sasakay at ipapapick up niya na lang daw ang kotse pabalik ng kondo nito. I drove fast at mabuti na lang before 2 p.m. ay nakarating kami ng bahay. Bukas na ang gate at namataan ko kaagad si Hector na naghihintay sa garahe. Mukhang hinihintay talaga ako nito. Stricto talaga ito sa oras kahit kailan. I looked at Eleanor. Nakangiti rin to habang tinatanong niya ang asawa ko. Nauna na itong bumaba ng sasakyan. Halata namang nagulat si Hector na makita ito kaya bumaba na rin ako at nilapitan sila. Nagtatakang nilingon ako ni Hector at nagtatanong ang kanyang mga mata na nakatingin sa akin. Hindi kasi sinasadyang nakita kami sa grocery market. Ang sabi ni Eleanor sasama siya sa akin dito sa bahay. Sumagot na ako kahit na hindi pa naman niya ako tinatanong. Okay, get inside. Ako na magpapasok ng mga pinamili ni Elizabeth. Oh wait Hector, baka mahalo yung akin. Nakalimutan kong ipaseparate sa mga cute na bagger boys kanina. Anang kakambal ko rito. Muli akong bumaling dito. Nahalo na talaga yan. Di na separate eh. Doon lang natin ayusin sa loob. Saad ko at ganiya na siya sa bahay. Di na nagsalita si Eleanor at sumunod na lamang sa akin patungong kusina. Mabilis ding nakasunod si Hector bitbit ang mga malalaking paper bag at ipinatong sa ibabaw ng counter. Oh my, I'm so hungry na. Reklamo ni Eleanor. Ipagluluto ka namin sandali lang. Saad ko habang tinutulungan ako ni Hector na ayusin ang mga pinamili. Bakit di kayo mag-hire ng mga maids? This house is huge para sa inyong dalawa. Hindi ka ba hirap sa paglilinis, Elizabeth?
May nagja-general clean dito sa bahay twice a week for maintaining the house. Di naman ako malawakang pinaglilinis ng asawa ko. Sagot ko rito. So ano lang ginagawa mo kung ganon? Naglilinis pa rin, nagliligpit ng mga kalat, nagluluto like what a housewife does. Hi Elizabeth, sayang ka. Kung nagtatrabaho ka na lang sana sa company natin, hindi ka sana buryo dito sa bahay ninyo. Taga-asikaso, tagalinis. Are you happy doing that? Nanunuyang saan nito? Sino may sabing buryong ako? Masaya ang may asawa. Hindi ko rin naman hilig ang magliwaliw sa labas. Trabaho, bahay lang ako before, remember? Sanay akong magstay lang sa bahay. I am not like you. Napatigil si Eleanor sa sinabi ko na para bang may nasabi akong kinasapul nito. Well, meron nga. She doesn't like the idea of being a wife. Gusto nito mga one-night stand lang while she goes anywhere and everywhere kung saan may mga lalaki. I am disappointed in her. Kakaibang tao, ganito siya. I'm not tolerating men who are having a one-night stand. Well, kasi sila lalaki at wala namang mawawala, lalo na't kung binata naman. Pero siya, babae, profesional na doktor pa. Baka naman kasi seloso tong si Hector, kaya hindi ka pinagtatrabaho. Ayaw niyang may mga lalaking didikit-dikit sa'yo? Saan nito nang makabawi na siya sa sinabi ko? It's not that. Mahahati raw ang oras ko sa kanya at sa trabaho. He wants my whole attention. Pagsisinungaling ko na may katotohanan din naman. Uy, ikaw Hector, bakit ang tahimik mo naman dyan? Since dumating ako, wala ka ng imig? Bahagya lang tong sinulya pa ni Hector. Wala akong sasabihin. There is no reason for me to talk. Ang suplado naman? Pabirong angil ni Eleanor sabay tawa. Hindi na siya nilingon ng asawa ko na ngayon ay nasa kitchen island at mukhang magluluto na. Hindi mo ba ako tatanungin kung anong gusto kong kainin? I'm craving for something. Saad ni Eleanor sa malambing na boses at lumapit siya rito. Hector looks annoyed but he remains his casual expression. What do you want? I want puchero. Can you cook it for me? Panaka-naka ko lang silang pinapanood habang inaayos ang mga ilalagay ko sa fridge. Maya-maya nilingon ako ni Hector. And you, honey, what do you want? Tanong niya to sa akin ay kinabigla ko. Honey, kailan pa kami nagkaroon ng endearment? And he is just asking me what I want? Alam nito kung anong iniisip ko sa mga oras na to. So he is trying to enlighten my mood. Ngumiti ako. Kahit ano na lang. Snack? Puchero? Baling ni Hector kay Eleanor. Hindi pa ako nagla-lunch. Saan ng kakambal ko? Alam mong buntis ka, bakit nagpapalipas ka ng gutom? Hindi ka ba nag-iisip? Dagdag ko at di na napigilan ng di magtaas ng boses. Eleanor's face suddenly shocked by my mad question. Whoa, wait Elizabeth, don't be mad. I was just busy buying groceries so I got to eat, okay? Huwag kang magalit. Paliwanag niya sa akin at itinaas ang 2 balot sa harap ko bilang depensa sa kanyang sarili. This is not the first time you did this. Health conscious ka pa sa lagay na yan? Saad ko sa sarkasikong boses. Fine, I'm sorry, okay? Hindi na mauulit, Elizabeth. Pasensya ka na. I was just busy kaya minsan nalilipasan na ako. I heavily sighed and I looked at my husband na dismayadong nakatingin kay Eleanor. Sabay iling at binalik ng atensyon sa ginagawa. He didn't bother himself to talk. Ang sarap! May pagpikit na sambit ni Eleanor matapos ngumuya ng request nitong ulam kay Hector. Ngumisi lang asawa ko at napataas lang ako ng kilay. Sarap ba? Tanong ko sabay inom ng tubig. Oo naman, craving satisfied. Well, I'm glad you're happy with what you're eating. Huwag ka sanang maimpacho. Saad ko habang seryosong mukha kong nakatingin sa kanya. Napangawi si Eleanor at muntik namang masamit si Hector habang umiinom ng tubig. Yes, she's pregnant, pero I cannot tolerate her naughtiness. Grabe naman sa maimpacho sis, parang may galit ah. Saad nito na tila ba isa lamang iyong biro. Ngumisi ako. Why would I get mad at you? Wala namang dahilan. Ramdam ko ang pagtitig sa akin ng asawa ko habang diretsong tingin ko sa gawin ni Eleanor. He can sense that I am upset right now, or should I say, kanina pa. Well, I will take that as a concern of you. Don't worry, Elizabeth. Asawa mo ang nagluto so I think his food is harmless. Di naman ako maiimpacho. Kumindat siya sa akin. Ngayon na talaga ako naniniwala na ginamit niya lang pagiging surrogate para lang mapalapit kay Hector.
She did it on purpose na sana una pa lang nalaman ko na kaagad. Yes, I had an option na tumanggi, pero di ko na yon inisip dahil desperada na ako at nangako si Eleanor na tanging ang pakay lang nito ay tulungan kami. I did not expect that the table would turn like this. In her actions, it shows that she is now flirting with my husband in her low-key moves. Baka kung di lang to buntis at sa ganitong nakikita ko sa kanya, ewan ko lang kung kaya ko pang magtimpi. I sighed. What's your schedule this week? Pag-iiba ko na ng usapan para na rin iwaksi ang tensyong nararamdaman ko. Ganun pa rin, Sunday lang walang pasok. Nagpaalam akong hindi ako papasok ngayon because I am not feeling well. Sagot nito, You are not feeling well? This time, si Hector na ang nagtanong. Oh yes, kasi kanina I felt so dizzy at nagsuka ko ulit. My head was literally spinning. I'm sorry, hindi kita nakamusta kaninang umaga, sabat ko. Ngumiti lamang ito. I understand that not all the time masasamahan niyo ako ni Hector. Are you taking any medicines? Hector asked again in curiosity. Wala, hindi pwedeng mag-take basta ng gamot. Morning sickness is normal so you don't have to worry. You should be careful. Paalala nito sa kanya. Yes, I will. Do not hesitate to call Elizabeth if you're not feeling well. She will help you anytime. I'm busy so don't expect me to come with her. Kaya na ni Elizabeth, tingnan ka. I did not expect you, Hector. I know iba lang priorities mo ngayon and I'm not included. Maya-maya nilokob ng katahimikan ang paligid. Kasama ka ron. Tipid na saad ni Hector na tila bumara sa akin. What did he mean by that? Eleanor looked shocked. Really? Sumilay ang tuwa sa mukha nito. Yes, that's only because you are carrying my baby. Pag-intindi ng asawa ko pero hindi naalis ang bigat na tila dumagan sa puso ko. You don't know how happy I am to hear that I am one of your priorities. Saad pa ni Eleanor na tila hindi alintana ang aking presensya. I should stop overthinking. Hector gave me assurance that Eleanor doesn't affect him anymore. Wala na tong nararamdamang atraksyon para dito kaya kailangan ko yung mas panghawakan. Naramdaman ko ang mainit na palad ni Hector sa aking kalawang binti and he caresses it gently giving me shiver. Marahil nababasa na nitong iniisip ko so he wants me to get rid of it kung ano man ito. Kailan ulit ang check-up? Tanong nito kay Eleanor. Every end of the month or twice a month, pwede naman. But the ultrasound saka na ulit pagka 3 months ng tiyan ko. Sagot nito. Tumango lang ang asawa ko. I will come with you tuwing may check-up ka. Don't forget to message Elizabeth. Total nasa isang lugar naman kayo ng ubi ninyo. Nang matapos kumain, inatid na namin si Eleanor sa kondo nito. I stayed silent the whole time while I was looking out to the car window. Pabalik na rin kami sa bahay. Bakit parang tahimik ka? Tanong ni Hector nang mapansin nito na kanina pa ako walang imik sa biyahe. Nothing, tipid kong sagot. My eyes are bored, not interested in looking at him. I don't know but I'm feeling upset. Para kasing kahapon lang animo allergic to sa presensya ni Eleanor. Pero ngayon siya na tong nagtatanong at nagkukusang sumama sa check-up. Pero hindi ba ito naman ang gusto ko? Yung magkaroon siya ng pakialam. Pero ngayong nakikitaan ko na siya, ako naman tong biglang nagkakaganito. I should stop giving them malice. Wala namang ginagawang masama si Hector para magalit ako. Instead, he is now doing his part as the father of our baby. He is showing care to Eleanor because he has to. Hindi ko dapat yon bigyang kahulugan. So, what's the matter? Tanong nitong muli. I'm sorry, Hector. I sighed. I'm just overthinking and bothered for nothing. Bothered because I told Eleanor that she's one of my priorities? He pointed it out. Tumango ako. Bakit mo pa yun kailangan sabihin? Tanong ko rito. That's the truth, Elizabeth. She is one of our priorities because she's pregnant, right? Hindi ba't ito naman ang gusto mo? Yung makitaan ako ng pakialam sa pagbubuntis ng kakambal mo, I am now doing my part. Sagot nito nang walang bakas na mali siya. Ako nga lang siguro, itong malisyosang mag-isip dito na baka isang araw sakupin sa Hector ng mga matatamis itong salita sa akin. I don't want to gaslight myself. Sadyang di ko lang talaga mapigilan ang aking sarili. Yeah, you're right. I'm sorry for thinking too much. Ginawaran niya ako ng banayad ng ngiti. I won't blame you, Elizabeth. You have all the rights to think crucially pero wag naman sanang aabot sa puntong sobra na.
You know that I'm trying my best to fix my relationship with you. I just cannot help it, Hector. Marami akong kinatatakutan na po pwedeng mangyari. That's why I cannot blame you. Kasalanan ko from the beginning, that's why I need you to trust me. Mapanuyo nitong saad sa akin. I already gave you my trust. Don't worry. Kaya ko nga nagagawang maatim lahat, pati ang di kaaya-ayang presensya ni Eleanor sa tuwing harapan itong sinasabi ang mga hindi ka nais-nais sa pandinig. Kung sana mas napaaga ko lang napagtanto, siguro hindi na natuloy yung surrogacy na to. Baka hindi ito nagkaroon ng dahilan para gambalain tayo. Sa kabilang banda, 2 months have passed. Unti-unti na rin nahahalata ang tiyan ni Eleanor. Medyo nagiging chubby na rin ito, but she stays sexy despite of her pregnancy. She manages her curves well. Sa loob din ng 2 buwan na yon, medyo naglaylo ito sa pagdikit-dikit kay Hector, marahil nakakaramdam o hindi kaya nakapag-isip-isip. Sana. Today is our baby's gender reveal. Nandito kami sa clinic ni Dr. Frances to proceed with the ultrasound. I am excited and kinda nervous at the same time. Hinihintay namin to dahil sandali ito may inasikaso sa lab ng ospital. I can feel that it's a girl. Excited na sabit ni Eleanor kasabay ng pagsakop ng kanyang 2 palad. I smiled. Kahit anong gender basta healthy siya, I'm okay with it. Bumaling naman ako kay Hector. Kahit tahimik to, nararamdaman ko excited din siya. Ikaw ba, Hector? Which gender do you prefer? Tanong ko rito. Like what you've said, I'm okay if it's a girl or a boy as long as she or he is healthy. Sagot nito kaya mas naging malawak ang ngiti ko. Eleanor is giggling because of the excitement. Ngayon pa lang nakikita ko na kung gaano to ka-attached sa batang nasa kanyang sinapupunan. Hindi yon maiaalis dito gayong sa kanya ito lalabas. Every move of the baby, the kick and the heartbeat, itong nakakaramdam noon. I am so curious kung ano bang pakiramdam para sa isang inang nagdadalang tao. I am curious about every bit of it. Sabay-sabay kaming napalingon nang magbukas ang pinto at bumungad si Dr. Frances with her usual hospital attire. May napansin lang ako. She looks stressed kahit nakangiti siyang papalupit sa amin. I'm sorry to keep you waiting, Mr. and Mrs. Santillan. Eleanor, may inaasikaso lang ako sa laboratory kaya medyo natagalan. It's okay, Doktora. Shall we start? Saad ko rito. Yes, please. Sunod kayo sa akin. Sabay-sabay na kaming tumayo at pumasok sa as usual room for ultrasound and etc. We are so excited, Dr. Frances, sambit ni Eleanor and almost her eyes twinkled. Dr. Frances smiled a bit and she nodded. Lay down, we will start? Utos ito kay Eleanor na agad naman itong sinunod. Tahimik lang kaming nakatayo ni Hector habang nasa gilid ng kakambal ko na kasalukuyang nakahiga ngayon habang nilalagyan na ng transparent gel ang kanyang abdomen. Dr. Frances started to do her work silently. She slowly moved her hand to scan Eleanor's womb carefully. I put my hands under my chin while waiting for our baby's appearance on the monitor. My baby, I whispered in happiness. Dr. Frances seriously eyed on the monitor, checking its gender, and her smile slowly appears on. You see that? Here, look at this part. Tinuro nito banda ang kung saan ang monitor. It's a girl. Congratulations! Maligayang anunsyo ni Doktora at hindi ko na nga napigilan pa ang galak na aking nararamdaman. I hugged Hector and tears rolled on my cheeks. He caresses my back and he looks happy too. Then I looked at Eleanor, who is now eyeing us with her serious expression. Parang kanina lang ang saya-saya pa nito. Bakit bigla ngayon tila wala itong reaksyon habang pinapanood kami magkayakap? Unti-unti naman tong umingiti nang mapansin niya ang pagtitig ko sa kanya. Hindi napalis ang ngiti ko dahil nakitaan ko siya ng bitterness sa kanyang mukha. Hindi na iyon importante sa ngayon dahil masyadong nag-uumapaw ang kaligayahan ko. Pakiramdam ko ay malapit nang matupad ang pangarap namin. Maya-maya ay lumapit ako kay Eleanor. I caresses her cheeks habang siya ay titig na titig sa akin. I saw pain in her eyes. I don't know what her tears are for. Parang hindi yun dahil sa saya o pagkagalak, kundi dahil may kung anong masakit dito. She now looks emotional. Did she expect na yayakapin to ni Hector? I don't want to ruin the mood, pero hindi ko maiwasang hindi punahin ang ekspresyon nito.
She wiped her tears and smiled bitterly. Nagpalipat-lipat naman ang tingin sa amin ni Dr. Frances. Kahit ito ay nahahalata rin na iba yata ang inaasahan naming reaksyon ni Eleanor. Masaya akong magkakaanak na kayo. Hindi na kayo maghihiwalay ni Hector. Malungkot na saad nito. Yes, yun ay dahil sa'yo. Thank you, Eleanor. Saad ko para kahit papano pampalubag loob sa kanya. She looked away. I'm happy na nakatulong ako. I just cannot accept the fact na nagdadalang tao pero paglabas ng bahay, hindi ko siya mahahawakan o maaalagaan. Puno ng makahulugan itong sambit na ikinasalubong ng kilay ko. Sino may sabing hindi mo siya po pwedeng hawakan? Bakit mo nasasabi yan? Anytime po pwede mong bisitahin si baby o kalungin, hindi ka naman tinatanggalan ng attachment sa bata. Ako man ang biological mother, po pwede mo ba ring lapitan ng pamangkin mo? Alagaan mo kung may oras ka. I doubt. Bakit niya yun nasabi? Di naman kami madamot ni Hector para ipagkaito sa kanya kung gusto nitong makita o makasama. Malaki ang naging parte ni Eleanor kaya't sino ko para pigilan itong makalapit. Hindi ka namin pagdadamutan kung yun ang iniisip mo. We are considering you because you carried her for 9 months. Si Hector ang nagsalita na kapwa pareho kami ngayon ng iniisip. I heavily sighed. Hinaplos ko ang buhok ni Eleanor. Kahit ganito siya, she's still my sister and I love her. Sabihin na nga natin ginawa niya ito para mapalapit sa asawa ko. But the truth cannot deny the fact that she gave us hope and because of her help, our baby's heart is beating beautifully. Pero nung nag-uusap tayo ni na mama at papa, you told me directly that I don't have to get in touch with the baby after I gave birth. Saan nito? Nakamunti ka ng pumiyok. I understand why she's acting like this. Nami-misinterpret lang nga ang pag-uusap. We did not say that literally. Ayaw ka lang naming maabala pa gayong ang laki na ng naging sakripisyo mo. Wala naman kaming sinabing bawal mong hawakan o makita. Our concern is, ayaw ka na naming bigyan pa ng responsibilidad dahil kalabisan na nahingin pa yun sa'yo, Eleanor. Dr. Frances looked at me with pity. What is that? Para sa akin ba talaga ang awa na nababasa ko sa mga mata nito? O para ba sa kakambal ko? I understand, Elizabeth. In short, I am not the biological mother and I am just the baby's auntie. Saan nito? Bilang pagtanggap. Yes, and don't worry. Hindi ka naman namin pagdadamutan. Alright, congratulations ulit. Lumingon kami kay doktora na tila pinapagaanan nito ang paligid. She feels the tension too. So she wants to enlighten the atmosphere. I'm very glad that everything is going smoothly, Mr. and Mrs. Santillan. Magpapa-party kami next week, Doktora. You are invited, so we're expecting you to be there to celebrate with us. I looked at Hector. Bukang expected na nitong maglulunsad ako ng selebrasyon. Mamaya pag-uusapan na namin ang mga gaganapin. I will contact the organizers ng mga kakilala namin. Sure, I'll be there. It's my pleasure to attend. Nangingiting tugon ng doktora. Maya-maya nilingon ko si Elizabeth na abala nang inaayos ang sarili. Shall we? Umiling to bilang pagtanggi. Una na kayo, may lalakarin lang ako. Saan ang lakad mo? Si Hector ang nagtanong. Bakit mo ba dinatanong? Hindi porket buntis ako sa anak ninyo, wala na akong karapatan pumunta sa kung saan ko gusto. She answered weirdly and suddenly looks irritated. Nagtatanong lang, Eleanor, wag mong masamain. Agap ko, ngunit nanatili lang seryosong mukha nito. Then don't ask. Nagulat ako nang pagalit itong nauna ng maglakad, papalabas at nilagpasan kami. It's her day off so wala tong duty ngayon. Pagpasensya nyo ng buntis, ganyan po talaga ang mood swings. Masaya, tapos biglang magagalit o maiinis nang wala naman gaanong dahilan. They are feeling irritated because of hormones changes, so please understand the surrogate. Hindi iba si Eleanor sa inyo kaya at alam ko na uunawaan ninyo siya. Mahabang litanya ng doktora. Yes, Doc, we know that. Saad ko at ginawaran siya ng banayad ng ngiti. It's good then. Punta na lang kayo dito sa klinik kung may problema o kung may iba pa kayong mga katanungan. Napatitig ako sa kanyang mukha. Di ko na napigilang hindi mapatanong. Doc, mukha kang stressed lately. Is there a problem? Nag-iwas lang to ng tingin sabay hawak sa kanyang buhok. Wala naman po, Mrs. Santillan. Workload lang and lack of sleep. Ang daming patients ngayon. Tumango ako.
We'll go ahead. Thanks, doktora. Nang makalabas ng clinic, bigla akong naalala si Eleanor. San kayang lakad nito? Iritado kasi itong umalis. I'm curious, what's wrong with her? Baka nga hormone changes lamang. Maybe.